Ito na ang simula ng season 2 ng anime na may pamagat na, Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Nagsisimula ang kwento kung saan, ang awtoridad ng Imperyong Summerford ay humihina at ang mga pag-aalsa ay nagpapahirap sa buong teritoryo, habang ang mga lider ng iba't ibang probinsya ay pinapalakas ang kanilang autonomiya at ang gobernador na si Amado ng Mission ay pinaslang. Simula noon ang Mission ay nahati sa dalawang pangkat, isa ay pinamumunuan ni Coran ang panganay na anak ni Amador at ang isa ay kay Basmar at ito ang bunso. Si Basmar ang kumokontrol sa Arantes at ng kabisera at idineklara ang kanyang sarili bilang tagapagmana. Samantala si Coran ay nagpapakilos ng kanyang mga puwersa upang gumawa ng alyansa at si Ars na Panginoon ng Lamberg, ay umalis na sakay ng kanyang karwahe upang makilahok sa digmaan at papunta siya sa konseho ng digmaan kasama ang iba pa, matapos ma-invite ng mismong si Ken. Bagaman may mga problema si Ars sa pagkuha ng atensyon ni na Charlotte at Mariel dahil abala ang dalawa sa pag-enjoy sa tanawin mula sa taas ng karwahe imbes na pag-usapan ang mga mangyayari. Hiningi ni Ars ang opinyon ni Rates at sinabi nitong ang konseho ng digmaan ay maaaring magtagal, kaya tama si Mariel na mag-relax muna sila. Habang papalapit ay nakita nila ang dagat at ipinaliwanag ni Mariel kay Charlotte kung ano ito, dahil iyon ang unang beses ni Charlotte na makita ang dagat at pansamantala silang huminto upang bigyan si Charlotte ng pagkakataon na ma-enjoy ang tubig, pero muntik na siyang malunod nang subukan niyang tikman ito. Tiningnan siya ni Mariel bilang kaakit-akit at habang tinanong siya ni Charlotte kung pamilyar na siya sa lugar na iyon, sumagot siya na marami na siyang napuntahang lugar at kabilang na ang mga volcanic island habang naghahanap ng mga mahiwagang bato, mga nyebe sa bundok at mga sinaunang guho. Naiinggit si Charlotte sa mga iyon ngunit lumapit si Ars at sinabing kapag natapos na ang digmaan at nanaig ang kapayapaan, maglalakbay sila sa maraming lugar at ito'y nagpapasigla sa kanila at pag-alis ni Charlotte kasama ang iba. Sinabi ni Mariel kay Ars na mayroon siyang talento sa pagpapalapit ng mga tao na isang positibong katangian. Bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog na dulot ni Charlotte gamit ang kanyang mahika, dahil ginawa niya ito ng walang dahilan at ito'y nagpagalit sa isang Panginoon na tahimik na nasa lugar, kaya't napilitan siyang mabilis na umalis pagkatapos nito. Dumating sila sa lungsod ng Zolur at papunta na sa kastilyo upang dumalo sa silid kung saan naroon ang iba pang mga maharlika at mga Panginoon. Karamihan sa kanila ay tumingin ng masama kay Ars dahil sa siya ay isang Panginoon mula sa malayong teritoryo, ngunit si Lumir ay bumati sa kanya ng may saya at kasamang si Menaz. Sa mga sandaling iyon ay lumapit mismo si Coran upang batiin siya at nagbigay gulat sa kanya na si Mariel ang kasama nito. Nang banggitin ang pangalan nito ay nagsimulang magbulungan ang iba dahil agad nila itong nakilala bilang ang katulong ng dating gobernador. Naalala ni Coran ang huling beses na nagkita sila at nang tinanggihan ni Mariel ang kanyang alok kaya't doon ay inakala niyang hindi na siya makikialam sa politika kaso ngayon, tinanong niya kung bakit siya kasama ni Ars at sumagot si Mariel ng may lakas ng loob, na inisip niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Ars dahil mas karapat-dapat ito bilang isang Panginoon kaysa kay Coran. Sa harap ng ganoong matapang na pahayag ay natawa lang si Coran dahil nakita niyang hindi pa rin nagbabago si Mariel sa pagiging prangka. Ngunit natutuwa siyang naroon pa rin siya at isa sa mga Panginoon ang nagsabi na si Mariel ay kaanak ni Thomas Granayon, ang kanang kamay ni Basmar kaya't posible siyang isang spy. Pero pinapatahimik sila ni Coran at ipinaliwanag na si Mariel ay nagsisilbi na ngayon kay Ars at humingi siya ng tulong mula sa kanya. Nang makita niyang patuloy pa rin ang pagdududa ng iba ay binago niya ang tono ng kanyang boses at nilinaw na may tiwala siya sa kakayahan ni Ars at si Mariel ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi niya hahayaang magiging bastos ang sinuman sa kanila at matapos itong linawin ay sinimulan na ni Coran ang konseho ng digmaan, nang sila'y nasa kani-kanilang lugar na ay iniulat ang kalagayan ng digmaan at ang kanilang puwersa ay umabot na sa 110,000 sundalo, kaso nalalampasan sila ng kalaban ng humigit kumulang 20,000. Gayunpaman ay kontrolado nila ang lungsod pangkalakal ng Zemplar kaya't may sapat silang pera para maglagay ng pondo para sa digmaan sa mga darating na taon. Ipinaliwanag ni Coran na mas maraming may kakayahang opisyal ang kanilang mga kalaban, at napag-alaman niya na ito ang mga neutral na maharlika. Nagsisimula ng makipag-alyansa ang ilang maharlika kay Basmar dahil sa kanyang kahusayan at sa madaling salita, hindi nila masiguro na mayroon silang kalamangan at sa ganitong bilis ay maaaring sila ay ma-stop. Ang pagkatalo kay Basmar ay ang unang hakbang tungo sa kalayaan.
Kaya ayaw ni Coran na magsayang ng oras sa paghingi ng mga ideya para mabilis nilang mapanalunan ang digmaan. Isa sa mga miyembro ang nagmungkahi na sakupin ang silangang lungsod ng Berkulo at dahil ito ay kasama ang Semler at Acantes, at ito ay isa sa 3 pinakamalalaking lungsod. Matapos magbigay ng detalye tungkol sa plano at ang ilan ay sumang-ayon ngunit napansin ni Ars na kasama sina Oren at ang mga kasamahan, na mukhang hindi magandang ideya ito at dahil dito ay hiningi ni Ars ang opinyon ng mga kasama niya at dahil si Mariel ang magsasalita, nais niyang maging diretso ito dahil mahalaga ang bagay na ito. Nang bigyan siya ng pahintulot, diretsyong inilahad ni Mariel ang kanyang reklamo tungkol sa kakulangan ng mga ideya at tinawag pa silang mga tanga, wala nang paligoy-ligoy at sinabi niyang sa ganitong paraan ay garantisado ang kanilang pagkatalo, kahit gaano pa kalakas ang kanilang mga tropa o gaano pa kalaki ang kanilang pondo. Wala itong silbi kung wala silang magagaling na komandante. Si Basmar ay parang isang perfectionist pero sa totoo'y isa siyang duwag at hindi gagalaw hanggat hindi siya sigurado na siya'y mananalo, kaya hinihintay niyang magkaroon ng 100% na chance ng tagumpay. Sa madaling sabi, kung hindi pa sila patay ay ito ay isang himala at sa isang walang awang digmaan ang kalaban ay mananalo ng 7 sa bawat 10 pagkakataon laban sa kanila. Tungkol naman sa pagsakop sa Vertulo ay kakailanganin nila ng maraming tropa na maiiwan sa lungsod na walang proteksyon. Kung siya si Basmar ay gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang sakupin muli ang Zemplar, na magpipilit sa kanila na bumalik para bawiin ito kaya't mabigo silang sakupin ang Vertulo at masayang lang ang kanilang mga mapagkukunan. Ang kanilang kapahamakan ay ang kawalan ng kakayahang maayos na suriin ang kanilang kalaban, sa madaling salita ay masyado nilang iniisip na magaling sila at nagsimula ng magreklamo ang karamihan sa mahihigpit na salita ni Mariel, ngunit humiling si Coran ng katahimikan. Nakita niyang sa wakas ay may isang layuning pagsusuri at sumang-ayon siya sa opinyon ni Mariel at gayunpaman, gusto ni Coran na manalo sa digmaang ito sa anumang paraan kaya't tinanong niya kung may naiisip si Mariel. Ang ginawa niya ay hingin ang opinyon ni Russell na nagdulot ng pag-alinlangan sa iba dahil isa itong bata. Ipinaliwanag ni Ars na siya ang kanilang strategist at kahit may mga reklamo ay binigyan sila ni Coran ng pagkakataong magpaliwanag. Sinabi ni Russell na matagal na niyang pinaplano at ang pagsakop sa Vertulo ay isang magandang plano, ngunit maaaring salakayin sila ng kaaway at ito ang Zemplar habang ginagawa nila ito. Nag-aalala sila sa depensa kaya't kailangan nilang maunahan ang kaaway. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kalaban na aalis sila mula sa Arcantes, upang pasukin ang parad sa Hilaga at nagbigay ito ng gulat kay Coran. Ipinaliwanag pa ni Russell na gagawin nilang maniwala ang kalaban na aatakehin nila ang Arcantes mula sa Hilaga, ngunit ang ilan ay nanatiling may pagdududa at isa sa kanila ang nagpaalala na ang parad ay nanumpa ng katapatan sa pamilyang imperial. Malalaman ng parad na nais ng misya na maging malaya na nangangahulugang hindi sila makikipagtulungan. Sumang-ayon si Russell kaso sinabi niyang kaya nila na pakiusapan at isang tao ang magiging pumagitna nito at ito ang mismong emperador ng Summerford at ibig sabihin nito, susuhulan nila ito at may mga nagduda kung papayag ba ang emperador, ngunit sinabi ni Rates na ang emperador ay 17 taong gulang lamang at ang kanyang mga lingkod ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Sila ang ugat ng korupsyon kaya't naniniwala siyang maaaring bilhin sila at sang-ayon si Mariel na ito ay isang magandang plano. Sa mungkahing ito ay nagdesisyon si Coran na hihingi sila ng intervensyon ng imperial upang makuha ang kooperasyon ng parad. Sinabi niya kay Ars na iniwan niya sa kanila ang pagpaplano at pagtupad ng plano dahil ang kanilang mga lingkod ang nagbigay ng ideya. Pumayag si Ars na ihanda ang perang kakailanganin at humiling siya kay Lumir na tumulong na nagdulot ng masamang damdamin patungkol kay Ars. Ngunit tinulungan siya ni Rates at ang iba pa upang manatiling matatag at kinalaunan ay kinausap ni Ars ang mga kasamahan niya at iminungkahi na dahil ito ay tungkol sa emperador ng Summerford, maaaring si Rates ang pwedeng magnegosasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Rates na ang diskriminasyon sa kabisera ay karaniwan na kaya't hindi ito magandang ideya. Sumang-ayon si Mariel at idinagdag na siya rin ay hindi angkop para sa ganitong gawain. Iminungkahi ni Charlotte na siya na lang ang ipadala kahit ayaw niya itong sabihin. Naging interesado si Ars kung sino ang tinutukoy ni Charlotte at lumabas na tinutukoy niya ang kanyang kasintahan na si Alicia, kaya't binisita ni Ars kasama si Rates si Alicia kung saan mainit silang tinanggap ng kanyang ama na si Hammon, na natuwa sa kanilang pagdating. Bago pa man ipaliwanag ni Ars kung ano ang nais nilang pag-usapan ay dinala na siya ni Alicia upang mag-spend ng oras ng magkasama.
Tahimik na kumakain si Rates kasama si Hammond at humihingi ng paumanhin dahil kailangan niyang ihain ang pagkain sa isang tulad niyang tagalabas. Ngunit alam ni Hammond na iginagalang siya ni Lisa at Ars kaya't sinabi niyang huwag na siyang mag-alala tungkol sa kanyang pinagmulan lalo na sa Lamberg at pagkatapos nito, dinala siya ni Plate sa isang lugar na may magandang tanawin at dahil nais niya itong ipakita sa kanya noong dumating siya. Sinabi rin ni Hammond na dati laging nasa bahay lamang si Lisa ngunit kamakailan lang ay nagsimula siyang makisalamuhan ng higit sa ibang tao at nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, ngayon ay mas pinahahalagahan niya ang kanyang kaharian kaysa dati. Sinabi ni Lisa na dahil sa mga pagbabago at mas lalo niyang na-appreciate ang paraan ni Ars sa pagtatanggol sa kanyang nasasakupan, ayon kay Lisa ay sinabi ng kanyang ama ang lahat ng ginagawa ni Ars at sa tingin niya ay medyo naiinggit ang kanyang ama. Nang magulat si Ars sa komento, agad na nilinaw ni Lisa na nagbibiro lamang siya at matapos iyon ay lumapit si Lisa ng mas malapit sa kanya, ngunit biglang naalala ang isa pang bagay na nais niyang ipakita at ito ay isang greenhouse. Sa loob ng greenhouse ay tinanong ni Lisa kung ano ang nais ipapakiusap ni Ars, sinimulan ni Ars ipaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa sitwasyon at matapos makinig ng maigi at kahit hindi matiyak ni Ars ang kanyang kaligtasan, dahil ang negosasyon ay mangyayari sa labas ng kanyang nasasakupan at doon ay walang pag-alinlangan na pumayag si Lisa. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng makakaya niya ngunit kapalit nito ay nais niyang hilingin kay Ars ang isang bagay at sumang-ayon si Ars, nagpos sandali si Lisa at sinabi niya na ang gusto niya ay magpakasal sila kapag natapos na ang digmaan. Nagulat si Ars at nabigla na gusto ni Lisa ang kasal agad pero ipinaliwanag ni Lisa na hindi naman ito masyadong maaga para sa kanya. Alam na raw niya mula noong una pa lang na nakita niya si Ars at naaalala pa niya ang unang lakad nila sa Lamberg. Gusto ni Lisa na siya ang unang makakita sa mundong bubuuan ni Ars at sinabi niya ito ng masaya at sa halip ay naisip ni Ars na ipinapahayag ni Lisa ang kanyang nararamdaman, at na si Lisa ay tunay na may pagmamahal para sa kanya at habang iniisip ito ay napagtanto ni Ars na marami nang nagawa si Lisa para sa kanya. Nagdesisyon siyang sa kanilang susunod na pagkikita siya mismo ang magtatanong ng isang bagay, kaya't yumukod siya at humingi ng paumanhin at sinabing hindi siya karapat-dapat na lalaki dahil si Lisa ang unang humiling ng kasal at dahil dito, nakiusap siya na bigyan siya ng pagkakataon na siya mismo ang magtanong at malakas na hiniling kay Lisa na pakasalan siya. Si Ars sa puntong iyon ay napagtanto na umiibig siya kay Lisa mula nang una niyang makilala ito. Alam niyang malaki ang naitulong ni Lisa sa kanya sa lahat ng oras na iyon at alam din niyang mas magiging tahimik at maayos ang kanilang kasal kung maghihintay sila, pero hindi nila alam kung kailan matatapos ang digmaan o kung ano pang mga panganib ang darating sa kanilang daraanan. Hindi marami ang maya-alok ni Ars at tanging ang mga magagaling niyang kasamahan pero nais niyang manatili si Lisa sa kanyang tabi at ipapangako na protektahan niya ito, kahit na nasa gitna sila ng digmaan kaya't hiniling niyang magpakasal na sila agad. Matapos marinig ni Lisa ang lahat ng iyon ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha ng kaligayahan, sinabi niya kay Ars na wala siyang balak na hayaan itong protektahan siya dahil ang totoo ay gusto niyang siya ang magprotekta kay Ars, nais niyang ipagpatuloy ni Ars ang landas na kanyang pinili gaya ng ginagawa nito sa ngayon. Alam niyang maraming kahangahangang tao si Ars na maaasahan at nais ni Lisa na maging isa sa kanila na bilang kanyang asawa. Ipinangako niyang ibibigay ang kanyang buhay upang matupad ang pangarap ni Ars at pagkatapos nito, magkahawak kamay silang dalawa at nagpalitan ng isang halik. Makalipas ang ilang sandali ay sumabog ang reaksyon ni Hammond sa balita ng kanilang kasal, bagaman nabigla siya ay nanatiling matatag si Ars at hiningi ang kamay ni Lisa sa kasal at sa kabila ng paniniwala ni Hammond na masyadong maaga ito, ipinaalam ni Lisa na buo ang kanyang desisyon at kahit ano pa ang sabihin ng mga tao o kahit ng kanyang ama, hindi magbabago ang kanyang isip. Ang matibay na posisyon ni Lisa ay nagpasaya kay Hammond kaya't nag-relax ito at tinanggap ang kanilang desisyon ng walang karagdagang pagtutol. Pagkatapos ay niyakap niya sila at sinabi na dapat silang maghanda ng isang malaking salo-salo na nagdulot ng isang masayang kapaligiran sa lahat. Kalaunan ay nagkita sina Ars at ang iba pang kasamahan kasama si Pham na iniulat na inimbestigahan na niya ang pamilyang imperial, gaya ng hiniling at ang tunay na humahawak ng kapangyarihan ng emperador ay ang ministro na si Shin. Sa kabila ng kanyang kabataan, itinatago ni Shin ang kanyang matinding ambisyon at walang alinlangang iniintindi lamang ang mga pulisiyang makakabuti sa kanya. Ayon kay Pham ay magiging isang mabigat na kalaban si Shin at samantala alam ni Alicia na kailangan niyang makuha ang tiwala ni Shin,
upang magtagumpay kaya't inihanda na niya ang lahat upang isakatuparan ang plano. Hinanda na nila lahat ng bagay upang isagawa ang kanilang plano. Ngayon ay nakikita natin na si Ars ay nakikipagkita sa kanyang grupo para ipaliwanag kung paano magaganap ang mga negosasyon. Una ay pupunta sila sa Slar at doon ay sasakay sila sa isang barko ng Koran papunta sa kapital. Pagdating nila ay hihilingin nila sa Shakma sa pamamagitan ng isang pagpupulong kasama ang Peridi, at pagkatapos ay sisimulan na ang negosasyon sa probinsya at si Lisa ang manguna sa negosasyon at buo ang tiwala niya sa kanyang kakayahan sa diplomasya. Nakikita ni Mariel ang lahat ng ito at sang-ayon siya pero binigyang pansin niya na mga bata lamang sila at matapos marinig iyon, sinabi ni Lisa na huwag silang mag-alala dahil sasamahan sila ni Lumir sa mga negosasyon na hindi alam ni Ars at gusto niya malaman kung ano ang gagawin ni Lumir kasama nila. Sinagot siya ni Lumir na palagi siyang nariyan para sumuporta. Aaminin din niyang tama si Mariel at dahil bata pa sila ay hindi agad magtitiwala ang mga matatanda sa kanila, pero sa pagkakaroon ng mga matatanda tulad ni Lumir at ang pinagkakatiwalaang tao ni Ken ay mas magiging seryoso ang mga tao sa kanilang nais sabihin. Ang negosasyon ay hindi lang tungkol sa mga salita at nagsisimula ito bago pa sila umupo para mag-usap. Sa paglilinaw na ito ay binanggit ni Mariel na nauunawaan na niya kung bakit piniling pakasalan ni Ars si Lisa. Dito sumisingit si Charlotte at dahil hindi siya sang-ayon dito at hindi pa siya nagbibigay ng kanyang pahintulot sa kasal at dagdag pa niya, hindi ito tamang panahon para sa ganoong bagay lalo na't bago ang digmaan. Sa harap ng mga puna ni Charlotte, sinabi ni Lisa na ang pagbabahagi ng bubong kasama siya ay magiging isang katuparan ng kanyang pangarap. Umaasa siyang turuan siya ni Charlotte ng mahika at iba pang bagay at dahil sa maraming papuri ay mabilis na nagbago ang ugali ni Charlotte, at pumayag siyang sagutin ang anumang tanong na mayroon si Lisa. Napapayag siya ng madali at sa sandaling iyon ay lumapit si Ars at tinanong si Charlotte kung gusto niyang sumama bilang tagapagbantay. Inamin ni Ars na siya ang pinakamalakas na mandirigma kaya't siya ang perpektong tao para sa tungkulin at dagdag pa rito, sasakay sila sa barko kaya gusto niyang palawakin ni Charlotte ang kanyang mga pananaw. Naiintindihan ni Charlotte ang punto niya at natagpuan itong nakakaaliw, kaya tinanggap niya ito ng may malaking kasiyahan at habang nasa daan patungong Semple, si Charlotte ay agad na nakatulog bilang tagapagbantay pero sinabi ni Lisa kay Ars na huwag mag-alala dahil mahaba ang biyahe at okay lang na magpahinga si Charlotte. Pagkatapos nito ay napansin niya na mayroong tao sa labas at si Spam pala ito na may dala pang impormasyon bago sila umalis. Ipinahayag ni Spam na si Basmar ay nakikipagtulungan sa probinsya ng Sits at bago umalis, sinabi rin niyang ipapaalam niya sa kanila ang iba pang balita kapag may nalaman pa siya. Ang balitang ito ay nag-aalala kay Ars dahil ngayon ay nakipag-alyansa na rin si Basmar sa isa pang probinsya at alam niya na ngayon, ang Koran ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang panig at ang Sides at Basmar na kung sakaling sumalakay ang Sides, ang Mission Lamberg ang unang maaapektuhan. Nang marinig ito ay sinabi ni Lisa na huwag siyang mag-alala dahil kung papanig ang parad sa kanila ay magiging pantay na sila sa kanilang mga kalaban, naniniwala ang Sides na ang alyansa nila sa Basmar ay magpapadali sa kanilang pagsalakay, at pakiramdam nila ay mayroon silang malaking kalamangan. Pero kung makakampi nila ang parad at anumang pagsalakay ay magdudulot ng matinding labanan, kaya malamang magdadalawang isip ang Sides bago lumampas sa hangganan at sa madaling salita, binibigyan nito ng mas magandang dahilan para magtagumpay ang kanilang negosasyon. Nangako si Lisa na makakakuha sila ng alyansa sa parad at hiniling niyang magtiwala si Ars sa kanya at sa pagkakarinig nito, nagulat si Ars na napagplanuhan na ni Lisa ang lahat ng ito at sa sandaling iyon, tumama ang karwahe sa isang bato at dahil sa pag-alog ay nalaglag mula sa bag ni Lisa ang ilang mga libro tungkol sa diplomasya. Nakita ito ni Ars at medyo nahiya si Lisa at inamin ni Lisa na nag-aaral siya at masaya siya na nagtitiwala si Ars sa kanya, dahil bilang asawa niya ay gusto niyang maging kapakipakinabang sa kanya at iminungkahi ni Ars na magtulungan sila para maging matagumpay ang plano. Ngunit naantala ang kanilang masayang sandali nang mainis si Charlotte dahil masyadong magkalapit sina Ars at Lisa. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa kastilyo ng Zemplar upang magpakilala kay Koran, na may balitang tungkol sa alyansa ni Basmar at Sides at sinabi ni Lisa na alam na nila ito, at ipinaliwanag niya na pagkatapos nilang makipagnegosasyon sa parad, plano nilang makipag-usap sa Sides upang maiwasan ang pagsalakay. Hinangaan ni Koran ang kanilang kakayahang magplano para sa mga di inaasahang pangyayari at hindi lang ang spy kundi pati ang mabuting asawa ni Ars.
Hindi niya inaasahan ang balita ng kasal kaya't sinabi niya kay Ars na dati ay iniisip niyang isa pa itong bata, pero inamin niyang mahusay si Ars. Binanggit niya na kinasal lamang sila kamakailan at tunay na kamangha-mangha si Lisa kaya't pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Nahiya ng husto si Lisa at bigla na lang may bagong mukha ang lumapit at sinabi kay Ars na nagtitiwala siya sa kanya, pero nang makita nilang hindi nila ito kilala ay ipinakilala niya ang sarili bilang panganay na anak. Ito si Decoren at ipinakilala niya ang susunod na gobernador ng misyon at ito ay si Reng Salamania. Pagkatapos makilala ni Ars si Reng ng formal ay tinanong ni Reng ang kanyang ama kung sigurado ba siyang ipagkakatiwala ang mga negosasyon sa mga bata. Sinagot siya ni Decoren na igalang ang kanyang mga nasasakupan. Pag-alis ni Reng ay sinamantala ni Ars ang pagkakataon para gamitin ang kanyang kakayahang pagsusuri kay Reng. Dito ay inanyayahan ni Decoren si Ar na mag-usap sila ng private at habang nag-uusap, kinumpirma ni Decoren ang hinala ni Ars na nakita niya ang mga kakayahan ng kanyang anak. Inamin niya na nahihirapan siyang gabayan si Reng at lumaki itong kulang sa disiplina at ngayon na 20 taong gulang na ito, hindi niya alam kung paano mailalabas ang pinakamagaling kay Reng kaya't gusto niyang malaman kung may talento ba ito at sinabi ni Ars na sa kasalukuyan ay hindi pa mataas ang mga kakayahan ni Reng, pero may napakalaki itong potensyal. Masayang-masaya si Decoren nang marinig ito at makalipas ang ilang sandali, sina Ars, Lisa at Charlotte ay dumating sa pantalan ng Semper, kung saan natuwa si Charlotte sa dami ng mga regalo at nais niyang dalhin ang ilan sa mga bata sa ampunan. Samantala ay napansin ni Ars na hindi mapigilan ni Lisa ang pagtingin sa isang magandang brose sa pamilihan, nang walang pag-alinlangan ay binili ito ni Ars para kay Lisa at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapagbigay ng singsing o anumang alahas para sa kanilang kasal, ngunit nangako siyang magbibigay ng isa sa tamang panahon. Hanggang sa panahong iyon ay nais niyang tanggapin ni Lisa ang brose na ito at pagkasuot ni Lisa ng brose, sinabi ni Ars na bagay ito sa kanya at nagpasalamat si Lisa nang may malaking tuwa sa kanyang regalo. Pagkatapos nito lahat sila ay sumakay sa barko at dito lang nalaman ni Ars na kasama rin si Reng sa biyahe. Ipinaliwanag ni Reng na ang isang bata ay mangailangan ng mas maraming kasama bukod kay Lumir, kaya't napagdesisyonan niyang sumama at dagdag pa ni Reng na hindi niya kailangan ang pahintulot ni Decoren, dahil siya ay isang adult na at gumagawa ng sariling desisyon. Naniniwala siyang matutuwa ang kanyang ama kung babalik siya na may tagumpay na dala at habang nasa biyahe, naramdaman ng lahat ang pagkahilo dahil sa paggalaw ng barko at kahit na pinipilit niyang hindi ipahalata ay ramdam din ni Reng ang hilo sa gitna ng biyahe, napansin nila ang isang bangka na may mga tao na humihingi ng tulong. Nang isasakay nila ang mga ito sa barko ay nagpasalamat ang mga tao at ipinaliwanag na napalayo sila sa kanilang barko at napadpad sa gitna ng dagat. Lumapit si Charlotte sa isa sa kanila upang magbigay ng tubig ngunit bigla itong humawak ng kutsilyo at inilagay sa leeg ni Charlotte, at inatake ang buong barko sa pamamagitan ng banta. Iyon pala ay mga pirata ang mga ito at gusto nila ang lahat ng mahahalagang gamit. Dito nagreklamo si Charlotte na tinawag siyang Rin at sa galit ay tinunaw niya ang kutsilyo gamit ang apoy at nagulat ang pirata sa malakas na pagsabog. Pagkatapos mapabagsak ang mga pirata ay sinabi ni Charlotte sa kanila na nagkamali sila ng sinakyang barko. Pinuri siya ni Alicia at ang Elfoa sa kanyang galing, habang si Ars ay may napansin na kakaiba at pinaghihinalaan ang mga tao. Bago maparusahan ng mabigat ni Reng ang mga ito ay tinanong ni Ars kung ano ang kanilang ginagawa. Napansin ni Ars na ang kutsilyong dala nila ay mas mukhang gamit panglinis ng isda kaysa isang sandata, kaya't naisip niyang baka hindi talaga sila mga pirata at ang kanyang hinala ay nagbunga ng pagbabago sa kanilang ugali, at inamin ng isa sa kanila na sila ay mga mangingisda na nagtatrabaho sa pantalan ng kapital. Pumunta sila upang manghiram ng pera mula sa imperyo upang bumili ng mga kagamitan, pero dahil sa mga problemang pinansyal ng kapital ay napilitan silang mangutang mula sa isang mangangalakal. Ang problema ay ang mataas na interes ay halos sasakal na sa kanila. Mayroon silang mga pamilya na kailangang alagaan kaya't kailangan nilang kumita ng pera, kahit pa man umabot sa paggawa ng masama at ng pagkarinig nito ay sinabi ni Reng na wala siyang pakialam, wala pa rin silang karapatang gumawa ng ganitong kasamaan. Samantala naintindihan ni Ars ang kanilang mga dahilan kaya't nagdesisyon siyang ibigay ang ilang mga hiyas na dala niya. Ipinaliwanag niya na kapag ibinenta nila ito ay makakakuha sila ng mga 3 gintong barya at nilinaw din ni Ars na hindi niya ito ginagawa dahil sa awa o pagkakawanggawa, kundi nais niyang ituring ito bilang pautang.
Pumayag siyang bumalik sila sa pangingisda at ibalik ang pera kapag kaya na nila at dagdag pa rito ay hindi siya maniningil ng interes. Tinanong ni Reng si Ars kung nagtitiwala ba siya sa mga ito upang gawin ang ganoong desisyon at sa halip, tinanong ni Ars si Reng kung ang isang Panginoon na hindi nagtitiwala sa kanyang mga tao ay maibabalik pa ang tiwala ng mga ito. Maaaring sila'y ipagkanulo pero hindi magbabago ang pagtataksil sa pagitan nila kung wala sa kanila ang gagawa ng pagbabago. Naniniwala si Ars na kung magtitiwala siya sa mga tao ay darating ang araw na magtitiwala rin sila sa kanya. Sa huli ay tinanggap ng mga mangingisda ang pautang at pagkatapos nito ay nakarating sila sa kapital ng imperyo. Habang naglalakad ng kaunti ay napansin nila na tila malaking problema ang kahirapan sa lugar. Napakaseryoso sa kapital at hindi naniniwala si Lumir na iyon lang ang problema at dahil ang mga maharlika ay nagtatamasa ng mas maraming pabor sa buhay kaysa alinmang lungsod, nagulat si Ars sa pagkakita ng malaking pagkakahati na dulot ng hindi patas na yaman. Sinabi ni Reng na ayon sa mga sabi-sabi ay si Shakma ay sobrang bulag na sa pera na hindi na siya mahusay na nagpapatakbo ng pamahalaan, kaya't ang pakikipagnegosasyon sa kanya ay magiging madali at sinabi ni Lisa kay Ars na kailangan niyang maghanda ng ilang bagay para sa kinabukasan, kaya't nais niyang umalis muna si Ars kasama ang iba. Pumayag naman si Ars nang walang problema at kinabukasan ay lahat sila ay muling nagkita habang hinihintay si Lisa at makalipas ang ilang segundo, dumating siya suot ang isang maganda at kapansin-pansing damit, ipinaliwanag ni Lisa na binili niya ang lahat ng iyon doon mismo pero gusto malaman ni Ars kung bakit siya bumili ng ganoong mga damit at alahas. Sinagot ni Lisa na malalaman nila ito mamaya at sa wakas ay nakarating sila sa palasyo upang makipagkita kay Shakma, na siyang may hawak ng kapangyarihan sa halip na ang emperador at agad na ginamit ni Ars ang kanyang pagsusuri kay Shakma at nalaman niyang mataas ang antas nito sa talino, diplomasya at ambisyon tulad ng sinabi ni Pam na siya ay isang kahangahangang tao. Ipinahayag ni Shakma na wala siyang maraming oras at ayon sa ibinalita sa kanya ay nais nilang pag-usapan ng emperador ang mga negosasyon kasama ang parad. Bago sila umupo upang magsimula ay ipinakilala ni Reng ang sarili niya sa isang dramatic na paraan, na sinasabi pang dumating siya upang tiyakin ang tagumpay ng negosasyon. Pero sinabi ni Shakma na hindi mahalaga ang kanyang presensya at dahil ang tanging mahalaga ay kung gaano kalaki ang perang babayaran nila, pagkarinig nito ay nanatiling kalmado si Lisa nang hindi nasasayang ang oras at agad siyang nag-alok kay Shakma. Dito ipinakita ang nangyari 2 gabi bago ito na kung saan binigyan sila ni Lisa ng mga detalye tungkol sa dapat nilang gawin sa negosasyon. Ang mahalaga ay tapusin ito ng mabilis at malinaw na mayroon silang 2,000 gintong barya para sa negosasyon. Kung hihingi si Shakma ng mas mataas kaysa sa mayroon sila ay kailangan nilang bumalik sa SLAR para makakuha ng pondo. Ang pagbalik ay magpapahaba ng negosasyon at baka makapinsala sa kanila sa hinaharap. Ang dapat nilang gawin upang magtagumpay ay ang gawin na magmukhang napakalaking pakinabang ang makukuha ng kabilang panig. Kaya sisimulan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobrang mababang alok at bumalik sa negosasyon ay nag-alok si Lisa kay Shakma ng 500 gintong barya. Ngunit sinabi ni Shakma na marahil ay mali ang narinig niya at tila kulang ng 1 zero ang halagang iyon, ipinapaalala niya na nagsasalita siya sa pangalan ng emperador kaya't hindi siya tatanggap ng anumang mas mababa sa 5,000 gintong barya, pero ayon kay Lisa ang 5,000 gintong barya ay mas mataas pa sa taunang budget ng imperyo. Kaya't inisip niyang sinabi iyon ni Shakma bilang biro. Ikinwento ni Lisa ang kanilang paglalakbay patungong lungsod at ipinaliwanag ni Lisa na habang patungo sila dito ay napansin nila ang mga halatang problemang pang-ekonomiya ng lungsod at dahil dito, tinaasan niya ang alok sa 800 gintong barya ngunit sinabi ni Shakma na ang Zemplar ay isang sentrong pangkalakalan, kaya tiyak na kaya pa nilang itaas ang alok. Dito ipinakita ang isa pang bagay na sinabi ni Lisa sa iba na si Shakma ay sobrang nahuhumaling sa pera, kaya tiyak na hihiling ito na taasan pa ang alok at nagpapanggap si Lisa na nasa alanganin at tinataasan ang alok sa 900 gintong barya, pero nang tinanggihan pa rin ang alok at tila aalis na sila ay huminto siya at may kaunting desperasyon sa kanyang boses at sabay alok ng 1,000 gintong barya. Sinabi niya na iyon na ang pinakamataas na kaya nilang ibigay. Nakita ni Shakma ang kanyang pag-aalala at sa wakas ay tinanggap ang kasunduan na ikinagulat ni Ars. Naaalala rin ni Ars ang isa pang sinabi ni Lisa na kapag napaniwala nila si Shakma na nakuha nito ang lahat ng kanilang pera, magiging kontento ito at tatanggapin ang alok. Matapos maisara ang kasunduan ay biglang sumingit si Reng at sinabing tigilan na nila ang pagiging sakim.
sabay paalala na dala nila ang 2,000 gintong barya at iminungkahi niya na ibigay ang buong halaga dahil ayaw nilang magmukhang mahina sa usapin ng pera. Dahil dito ay napagtanto ni Shakma na sinubukan nilang maisahan siya kaya't sinuspinde niya ang negosasyon, humingi ng tawad si Ars at inalok ang 2,000 gintong barya at sa pagkakataong ito ay tinanggap ni Shakma ang kasunduan, pero nagdagdag siya ng kaunting halaga bilang kabayaran sa pagpatawad sa kanilang kalokohan. Nang makaalis si Shakma ay nagreklamo si Ars na nasira ang lahat at sa halip, si Reng ay nagkomento lamang na may masamang ugali si Shakma at inisip niyang tama lang ang ginawa niya, dagdag niya na kung hindi nila sinabi ang kanilang dala ay maaaring inisip ni Shakma na sila ay mahirap. Pinutol ni Lisa ang pagtatalo ng dalawa na tinanggap na ang nangyari ay tapos na at nananatili pa ring nakangiti. Pagkatapos nito ay nagawang mahabol ni Lisa si Shakma upang ipaalam dito na may isang bagay siya na maaaring makatulong at pagkatapos nito, sinimulan ni Lisa na tanggalin ang parte ng kanyang damit na labis na ikinabahala ni Ars. Nang tuluyang tanggalin ni Lisa ang kanyang damit at mga alahas ay sinabi niya kay Shakma na binili niya ito mula sa pinakamagandang tindahan ng alahas sa lungsod, kaya makakakuha siya ng malaking halaga kung ibebenta ito at kinumpirma ng isa sa mga tauhan ni Shakma na tama si Lisa, at na maaaring umabot sa 500 gintong barya ang kabuoang halaga nito. Ngayon ay nakita ni Shakma ang sinseridad ni Lisa at tinanggap na bayaran nila ang 2,000 gintong barya sa imperyo, at siya ay kukuha ng mga alahas bilang karagdagang kabayaran at gayunpaman, nais niyang malaman kung tapat ba ang grupo ni Coran sa emperador dahil narinig niyang nais nilang maging malaya. Kinumpirma ni Reng na totoo ito at na hindi sila magiging tapat sa imperyo at pinuri ni Shakma ang kanyang katapatan, ngunit dahil wala na siyang pakialam sa kasunduan tumayo siya at sinabi na ngayon ay mamamagitan na sila sa negosasyon para sa kanila. Nang magtipon na silang lahat upang pag-usapan ito, sinabi ni Lisa na ang lahat ay nangyari ayon sa kanyang plano na siyang nagpapagulat sa lahat, at ang mga kababaihan ay nakakatakot. Doon ay ipinaliwanag na nakuha ni Lisa ang damit na iyon at tinanong siya ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Lisa na naplano na niya ang isang pagsingit mula kay Reng dahil sinisiyasat na niya si Shakma at alam niyang laging humihingi ito ng espesyal na suhol. Kaya hindi siya naniwalang sapat na ang simpleng pagkilos nila at ang intervention ni Reng ang naging perpektong dahilan para humingi ng karagdagang suhol, sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano sila sobrang nagipit para makuha ang kasunduan at mas malamang na pumayag si Shakma. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ni Lisa ang damit na iyon. Mahalaga na makuha nila ang kasunduan sa mismong pagbisitang ito upang hindi na sila kailangang bumalik at humingi pa ng pera. Nagawa nila ito ng matagumpay at dahil alam nilang hindi basta-basta maniniwala si Shakma na wala na silang pera, kaya kung magmukha silang desperado at ibigay ang lahat ay hindi na magdududa si Shakma sa kanila. Sa ganitong paraan ay tagumpay ito para kay Lisa na inuunahan ang lahat ng maaaring isipin ng kalaban. Masaya ang ating bida na ipinagkatiwala niya kay Lisa ang negosasyon, habang si Reng ay nagalit at nagsabing mali ang kanilang ginagawa pero sinabi ni Lumir na siya na ang bahala. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Reng at galit na tinanong kung paano sila makakapagtiwala kung nakukuha nila ang kailangan nila sa pamamagitan ng kasinungalingan, at baka pwede rin silang ipagkanulo at paliwanag ni Lumir na kaiba kina Ars at Lisa. Siya ay ipinanganak na may awtoridad dahil anak siya ng isang dakilang Panginoon. Hindi niya kailangang magsinungaling para protektahan ang mga tao gamit ang pinakamahusay na estratehiya, ngunit ang kakayahan ni Ars at Lisa na gawin ito ay nagpapakita ng kanilang katapatan sa mission at dedikasyon na protektahan si Coran at ang kanyang mga nasasakupan, pero galit pa rin si Reng dahil ginamit nila ang kasinungalingan para makipagnegosasyon kaya tumakbo siya palayo. Nagtanong si Lumir kung mayroon bang palda para kay Reng at nalaman ng ating bida ang lahat ng ito at lumapit kay Lumir, na naalala ang lahat ng nangyari kay Reng noong bata pa sila at inamin ni Lumir na si Reng ay isang taong tapat at nagagalit sa kasinungalingan, at kung matututo siyang mas mahusay na ipahayag ay sigurado siyang magiging mahusay na pinuno si Reng. Isang linggo matapos ang kasunduan kay Shakma ay nagtaka ang ating bida dahil hindi niya nakita si Reng sa mga araw na iyon, ngunit natuwa siyang makita ito muli para sa negosasyon sa parad at kailangan nilang maging maingat dahil ang mga ito ay lubos na tapat sa emperador. Nang magkita sila ay tinanong ng leader ng parad kung may balak bang maghiwalay ang mission dahil tapat sila sa emperador, anumang tangka ng paghiwalay ay ituturing na pagtataksil at lalo silang kinabahan, pero sinabi ni Reng na ang tanging nais maghiwalay ay ang kampo ni Bas Marquez.
Nagulat ang lahat pero ang leader ng parad ay natuwa matapos isipin ito at nalaman na totoo ang mga bali-balita, kaya't lubos na natutuwa sila na makipagtulungan sa kanila at lalo na't sinabi ng emperador na ito ang pinakamabuting gawin kaya't pumayag sila na pirmahan ang isang alyansa at magtrabaho ng magkakasama, na siyang labis na ikinagulat ng ating bida. Nang magkita sila para magdiwang ay si Lisa ang unang nagpasalamat kay Reng dahil sa kanya. Naging mas mabilis ang lahat at kaya't inamin niya ang nangyari 1 linggo ang nakalipas, nang pumunta si Reng sa kanyang silid matapos magbabad sa ulan. Humingi ng tawad si Reng dahil naintindihan niya na nais lang nila ang pinakamabuti para sa kanilang lungsod, ngunit siya ang naging hadlang kaya humingi siya ng tulong kay Lisa na turuan siya kung paano makitungo sa iba at labis itong ikinatuwa ni Lisa, kaya ipinaliwanag niya kung paano dapat kumilos si Reng. Iminungkahi niya na dumalo si Reng sa lahat ng hapunan ng mga maharlika na maaari niyang puntahan, dahil magtitiwala ang mga tao sa kanyang mga sinasabi bilang isang taong tapat at dapat lamang niyang ipakalat ang mga balita tungkol sa plano ni Basmar na maghiwalay at sa loob ng ilang oras, kakalat na ang mga tsismis. Hindi nagulat ang ating bida na nagtitiwala ang mga tao sa mga sinabi ni Reng dahil sa kanyang katapatan, pero sinabi ni Reng na alam niyang nagdulot siya ng maraming problema at nais niyang bumawi sa kanila. Ipinapaalala ng ating bida at ni Lisa na dahil sa kanya ay nakuha nila ang 2 kasunduan kaya't hindi niya dapat maliitin ang sarili. Nagpasalamat si Reng dahil sa mga araw na iyon na marami siyang natutunan at ngayon ay handa na siyang gawin ang lahat ng makakaya niya para sa mission. Hiniling niya sa ating bida na samahan siya upang magtagumpay sila ng magkasama at sumagot si Ars ng isang malaking ngiti, habang si Lumir ay labis na ipinagmamalaki ang paglago ni Reng. Ilang araw pagkatapos ang grupo ng ating bida ay matagumpay ding nakipagnegosasyon sa sides para makipag-peace at maiwasan ang kanilang paglusob. Nang bumalik sila sa Koban at masayang sinalubong sila na pinuri dahil hindi natatapos ang mga usapan tungkol sa kanila. Nakita rin ni Coran ang kanyang anak kasama si Ars at sinabi niya na napakahalaga ng mga negosasyon at kung nasira ang mga ito dahil sa kanya, malaki ang magiging kapahamakan at humingi ng paumanhin si Reng dahil umalis siya ng walang pahintulot, ngunit ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya para sa mission. Inamin din niya na sa mga araw na iyon ay naunawaan niyang kailangan pa niyang matuto ng marami upang maging isang mahusay na pinuno, kaya't nagpa siya siyang mag-aral at magsanay pa at tiningnan ng ating bida ang mga estadistika ni Reng at namangha dahil malaki na ang iniunlad nito. Pinuri ni Coran ang kanyang anak at humingi ng paumanhin para sa anumang abala na naidulot nito. Nagpasalamat din siya at ipinasa na ang gantimpala sa 100 gintong barya para sa bawat isa bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Labis na ikinagulat ng ating bida ito dahil malaking halaga ito ngunit makakatulong upang mapapaunlad ang kanyang probinsya. Humingi ng paumanhin si Koban sa abala at nais makipag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang at dahil kailangan na nilang simulan ang pag-organisa para sa mga darating na labanan at ang pagsalakay sa distrito ng Alfarda. Lumapit si Ars kay Lumir at sinabi na sila ang manguna sa hukbo ng Canor kaya't inaasahan niyang dalhin nila ang kanilang mga tropa sa Zemplar sa loob ng 1 buwan. Nang gabing iyon ay kinausap ni Charlotte ang ating bida dahil napansin niyang tila may iniisip ito. Sinabi niya na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang laban na ito at kung gusto niya ay maaari siyang manatili sa mansyon habang sila ang lalaban. Ngunit sinagot siya ni Ars na kung sasabihin niyang hindi siya natatakot at isang kasinungalingan iyon, kailangan niyang ipunan ang lakas ng loob upang maging karapat-dapat sa kanyang ama at ipinaliwanag niya kay Charlotte na siya na ngayon ang Panginoon ng kanyang probinsya, kaya handa na siya. Tinitigan siya ni Charlotte ng masaya dahil sa kanyang tapang at ipinangako na tutulungan siya sa anumang paraan. Nakangiti lamang si Lisa habang pinapakinggan sila mula sa malayo at pagkalipas ng 2 linggo mula nang umalis ang ating bida papuntang Zemplar, si Rosel ay nagsasanay upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan at habang binabantayan at pinalalakas ng loob ni Mariel. Naalala ni Rosel na ipinangako ni Mariel na tuturuan siya ng mga estratehiya sa labanan kapag sapat na ang kanyang takbo kaya't umaasa siyang tuparin ito ni Mariel. Dumating si Ritz at si Rousel ay nagtanong tungkol sa mga estratehiya kaso nagduda si Ritz dahil tila lasing si Mariel, at sinabi niya na walang sinabi si Ars tungkol dito. Nababalisa si Ritz dahil ilang araw na niyang hindi nakikita ang ating bida at hindi niya alam kung ano ang nangyari dito at pinapakalma siya ni Mariel, na ipinapaalala na si Ars ay naiwan sa pamumuno ng tahanan at dapat siyang magpakita ng karapat-dapat na lider at sa oras na iyon, narinig nila ang mga sigaw ng ating bida at masaya siyang bumalik sa kanilang tahanan.
Nang magtipon-tipon sila ay ipinaliwanag ni Ars na siya ang mamumuno sa hukbo ng Connor at sa loob ng 2 araw ay aalis siya patungong Zemplar kasama ang kanyang hukbo. Ibinigay niya sa kanila ang susunod na araw bilang pahinga upang makapag-relax bago ang laban at kinabukasan, lumabas si Ars kasama si Lisha at masaya silang naglilibot sa lungsod. Ngunit hinarang sila ng mga taga-Nayon na nag-aalala at nagtanong kung pupunta sila sa digmaan. Ayaw ng mga tao na may mangyaring masama sa kanilang mga Panginoon at umaasa silang makabalik ng maayos. Nakangiti si Lisa nang makita kung gaano kamahal ng mga tao ang ating bida. Pagkaraan ng ilang sandali ay humingi ng paumanhin ang ating bida kay Lisa dahil gusto niyang mapag-isa. Naintindihan ito ni Lisa kaya't si Ars ay pumunta sa puntod ng kanyang ama at doon ay inilahad niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa paglalakbay na kung paano naganap ang mga negosasyon, at kung paano siya ngayon ang mangunguna sa labanan sa Connor. Alam niya na kailangan niyang gawin ito para sa kanyang mga tao at sa lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Habang nag-uusap siya ay dumating ang iba pang mga kasama at nagulat sila na makita siya roon ngunit naintindihan nilang lahat na iniisip nila ang parehong bagay. Nag-iwan din ng bulaklak si Charlotte at nagbigay galang sa kanyang Panginoon. Hindi niya inakala na mapapabilang siya sa isang napakalaking labanan. Ngunit ngayon ay lalaban siya ng buong lakas at tuparin ang pangakong laging magiging kasama ng ating bida. Lumapit din si Rosel at nag-alay ng mga bulaklak habang sinasabi na marami siyang naipagbago upang matulungan si Ars. Si Ritz ay lumapit sa puntod ng kanyang Panginoon at sinabi na hindi ito dapat mag-alala dahil mahusay ang ginagawa ng ating bida. Tiwala siyang magtatagumpay ito sa kanilang unang labanan at dagdag pa. Gaya ng ipinangako ni Ritz ay gagawin niya ang lahat upang tiyakin na manatiling ligtas si Ars. Nagpasalamat ang ating bida sa lahat at muling nagpaalam sa kanyang ama at kinabukasan, iniabot ni Lisa ang espada sa ating bida na nangangakong aalagaan niya ang kanilang lupain, umaasang makakauwi ito na taglay ang tagumpay. Ilang oras pagkatapos nasa lungsod na ng Zemplar ang ating bida kasama ang buong hukbo na binuo mula sa iba't ibang probinsya. Dumating si Coran upang magbigay ng lakas ng loob at magpasalamat sa lahat sa kanilang pagdating at dahil alam niyang marami ang iniwan ang kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang Arantes at ito ang kabisera ng mission ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng kanyang kapatid. Upang makuha nila ito ay kailangan muna nilang masiguro ang Verdo, ang ikatlong pinakamalaking lungsod ng kaharian ngunit upang makarating sa Verdo, kailangan nilang dumaan sa Alfarda at Samp na isang bagay na hindi nila magawa dati dahil nanganganib ang kanilang punong lungsod. Ngunit ngayon sa suporta ng Paras ay nanganganib na ang Arcanti kaya't maaari na silang umatake. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga aksyon ng ating bida na nakatulong upang sila ay laging isang hakbang sa unahan ng kanilang mga kalaban. Ngayon ay tiwala si Coran na nasa abot kamay na nila ang tagumpay at lahat ng pabor ay nasa kanila. Pinatibay niya ang loob ng mga sundalo at hinihikayat silang itaas ang kanilang mga boses at sumama sa kanya upang makuha ang tagumpay na iyon. Tahimik na nakatingin ang ating bida na sa wakas ay naintindihan kung bakit hindi natatakot ang kanyang ama sa mga labanan. Alam niyang oras na upang siya naman ang magtagumpay at kasama ang kanyang mga kaibigan na palaging nandyan sa tabi niya. Sinimulan nila ang paglalakbay patungo sa kanilang unang malaking labanan bilang pinuno. Si Ars ay patungo sa unang lugar na kailangang sakupin at kasama ang kanyang hukbo at ang iba pang mga kasama. Lumapit si Russell upang ipaalam na nakaisip siya ng maraming estratehiya para sa hukbo ng Connor kaya't anuman ang gawin ng kalaban ay mayroon silang plano upang labanan ito. Pinutol siya ni Charlotte at nagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang mahika dahil kaya niyang talunin ang kalaban sa isang iglap. Habang sila'y naghahanda sa laban ay sinabi ni Rates kay Ars na huwag mag-alala dahil halata na siya'y kinakabahan. Siniguro niya na sinanay niya ang mga sundalo upang magbigay ng kanilang pinakamahusay at isa sa kanila'y lumapit upang kumpirmahin ito. Sinasabing ang mga general ay hindi nakikipaglaban mag-isa. Nais nilang ipakita na kaya nilang magtiwala si Ars sa kanila at nang marinig ito ay nakaramdam si Ars ng ginhawa. Nagkaroon ng mas magaan na pakiramdam sa grupo at pinagmamasdan ito ni Lumir ng mabuti, dahil alam niyang gusto ng mga tauhan ni Ars na magtagumpay siya sa kanyang unang labanan. Hindi lamang isang general ang marunong mamumuno sa kanyang mga tao kundi isang mabuting commander din ay dapat matutong magtiwala sa kanila. Pagdating nila sa kastilyo ng Alfarda ay naghahanda na siya upang ipaalam ang pagsugod, ngunit bago pa sila makarating sa entrada ay itinaas ng mga sundalo ng kastilyo ang isang puting watawat. Pagpasok nila sinabi ni Coran kay Ars na kailangan niyang maghintay pa sa kanyang unang laban,
ang dahilan nito ay hindi na sila gustong lumaban ng mga kalaban matapos makita na sila'y mas marami ang bilang at ang pag-iwas sa labanan ay bahagi rin ng digmaan, dahil dito ay hindi sila makakatagpo ng malaking paglaban bago sila makarating sa Vertodo. Kahit na hindi niya dapat ibaba ang kanyang depensa ay makakagalaw siya ng payapa sa loob ng ilang panahon, ipinakita naman kung ano ang nangyayari sa kastilyo ng Sem kung saan si Thomas Grun ang kanang kamay ni Basmar, ay may kumpiyansa at naniniwala siyang iniisip ng mga kalaban na ang labanan para sa distrito ng Sam ay magiging madali. Ngunit hindi nila alam na narito siya at sinabi ng pinuno ng distrito na si Fredor Bandel na mas nakaramdam siya ng ginhawa nang malaman niyang nandoon si Thomas. Ayon kay Thomas ay ayaw ng kanilang Panginoong si Basmar na matalo sa anumang laban, tiniyak niyang magtatagumpay sila kahit na mawala pa ang ilan sa kanila. Habang sinasabi niya ito ay kinuha niya ang espada ng isa sa kanyang mga kabalyero at sinira ito gamit ang kanyang sariling mga kamay na parang walang kahirap-hirap. Tinanong ni Fredor kung ano ang ibig sabihin nito ngunit sinabi lamang ni Thomas na huwag mag-alala at ipaubaya na sa kanya ang lahat. Matapos umalis ay sinabi ni Selina na anak ni Fredor, na bagamat mas mataas ang ranggo ni Thomas ay hindi siya dapat nagpapalupagi at sinabi rin niya na siya pa rin ang gobernador ng Sam, at hindi dapat ipagkatiwala ang buhay ng kanyang bayan sa iba at sagot ni Fredor na malaki ang nakataya sa laban na ito, kaya't mas mabuting ipaubaya na ito kay Thomas. Inabisuhan din niya si Selina na magpapatuloy siya sa kanyang plano dahil kailangan niyang ipagtanggol ang strategic na kuta at bago siya umalis, pinigilan siya ni Selina at sinabing sila na ang magtatanggol sa kuta, kaya siya ang gagawa nito para sa kanya. Sa gabi ay nagdaos si Ken ng pulong kasama ang iba sa kastilyo ng Alfarda at doon niya ipinaliwanag na nais niyang magkaroon ng pinakakaunting bilang ng mga nasawi sa labanan sa Sem, kaya gusto niyang malaman kung may plano sila at binigyan ni Ars ng abiso si Russell upang magsalita at inilatag nito ang kanyang plano. May 3 kuta sa paligid ng kastilyo ng Sem at batay sa laki ng kanilang puwersa ay hindi dapat magkaroon ng higit sa 1,000 tauhan sa bawat isa, kaya't ang ideya niya ay bumuo ng 3 unit na may tig-4,000 sundalo at sabay-sabay na salakayin ang 3 kuta. Sa ganitong kalamangan sa bilang ay madali nilang masakop ang bawat kuta, bilang resulta ang distrito ng Sem ay mapipilitang sumuko at matapos marinig ang plano ay ipinaalam ni Coran na ang kanilang hukbo ay maghihintay malapit sa kastilyo ng Sem. Kapag bumagsak ang 3 kuta ay pagsasama-samahin nila ang lahat ng unit upang sakupin ang kastilyo. Sinabi niya kina Lumir at Ars na ang kuta ng Wacom ay ang pinakamahalaga sa 3, kaya ipapadala niya ang hukbo ng Connor doon at sumunod ang 2 sa kanyang utos ng walang reklamo. Dumating agad ang araw ng pagsalakay kung saan makikita ang kastilyo ng Sem na napapalibutan ng isang ilog. Si Ars at ang iba pa ay nagmamasid mula sa malayo sa kuta ng Wacom at ipinaliwanag ni Lar na ito lang ang lugar kung saan makikita ang kastilyo at ang iba pang mga kuta. At ang hirap ng labanan ay nasa kung makukuha nila ang kuta o hindi. Tinanong ni Ars na Russell at Mariel kung may ideya sila kaya't iminungkahi nito na magpadala muna ng isang tao upang magbantay sa lugar upang makuha ang kinakailangang impormasyon. Sinabi ni Mariel na ang isang mabuting estratehiya ay hindi lamang mag-iisip kung paano igalaw ang kanyang hukbo, kundi ilalagay din ang sarili sa posisyon ng kalaban at mag-iisip kung paano talunin ang sariling hukbo. Kaya gusto niyang pag-isipang mabuti ni Ars ang plano dahil hindi mahalaga ang posisyon kung wala silang sapat na sundalo. Ang tanging paraan upang magtagumpay ay sa pamamagitan ng pag-atake ng sorpresa at ito ang nais niyang alamin. Matapos pag-isipan ito ng kaunti ay napagtanto ni Russell na kung sila'y aatake ay maaaring atakehin sila ng kalaban mula sa magkabilang gilid. Sinabi ni Mariel na tama siya dahil kahit na may mga sundalo sa itaas ng bundok, kailangan ding bantayan ang paanan nito upang maiwasan ang pag-atake mula sa likod. Samantala ay inabisuhan si Selina na papalapit na ang hukbo sa kuta at di na siya nagsayang ng oras at kinuha ang kanyang mahiwagang baston upang mag-recite ng isang chant. Matapos niyang tapusin ito ay nabuo ang isang napakalaking barrier na kumalat sa buong kuta. Napansin ito ni Ars at ng kanyang mga kasama kaso sinabi ni Mariel na mas pinadali nito ang kanilang gawain. Kailangan lang nilang sirain ang barrier na iyon at salakayin at pagkatapos nito, hinutusan nila ang mga mangkukulam na maghanda ng kanilang mga spells. Ilang segundo pa lang ay pinakawalan nila ang isang malakas na pag-ataking mahika patungo sa barrier. Sa kabila ng lakas ng kanilang mahika ay nanatiling matatag ang barrier ngunit napansin nila na hindi pa nagbibitaw ng spell si Charlotte.
Unti-unting uminit ang lupa sa paligid niya at nang matapos niyang e-charge ang kanyang napakalaking mahika, ay nagbitaw pa siya ng isang higanteng bola ng apoy na sumisira sa barrier nang tumama ito at agad na inutusan ni Lumir ang paglusob. Ngunit ilang sandali lamang ang barrier na mahika ay muling bumalik at alam nilang ito'y gawa ng isang chant ng pagbangon. Sa kabila nito ay tiniyak ni Charlotte kay Ars na hindi ito problema at determinado siyang manalo sa unang laban ni Ars, kaya't ang plano nila ngayon ay pagurin ang kalaban hanggang makapasok sila sa loob ng kuta at maraming humanga sa kahangahangang kapangyarihan ni Charlotte, pati na rin si Selena. Ngunit pinapaalala ni Selena na hindi nila kailangang talunin ang laban na ito sa mismong sandaling iyon, ipinabatid ng isang alagad ng mahika kay Ars at sa iba pa na nakakuha siya ng impormasyon mula sa paanan ng bundok at 1,000 sa mga sundalo ng kalaban ang papunta sa kanilang direksyon, agad na nag-organisa ang lahat upang maghanda para sa depensa laban sa pag-ataking iyon. Hindi ito naging malaking problema dahil inaasahan na nila ito ngunit nagkamali ang mangkukulam, sapagkat ang pangunahing puwersa ng kalaban ay nasa likod at sa katotohanan, 10,000 ang papunta sa kanila at nagulat si Mariel na ipinadala ng kalaban ang buong hukbo upang ipagtanggol ang isang kuta. Nagtanong siya kung sino ang may ganitong matapang na plano at hindi niya alam na ang may hawak ng mga desisyon ay si Thomas Granayon at ito ang kanyang kapatid. Sa sitwasyong ito ay sinabi ni Russell na masyadong komplikado na sundan pa ang plano at kung bumaba sila sa bundok, tiyak na sasalubungin sila ng kalaban at sila'y aatakehin at hahabulin. Bagaman mabilis nilang natuklasan ito ay hindi sila magkakaroon ng malalaking casualty, ngunit hindi rin nila masasakop ang kuta at sa kabilang banda, kung mananatili sila roon ay papalibutan sila ng kalaban mula sa dalawang direksyon at masisira sila. Ngunit kung masakop nila ang kuta bago dumating ang mga kaaway ay kaya nilang magtanggol hanggang sa dumating ang mga puwersa ni Coran, sila naman ang magkakaroon ng kalamangan sa dalawang harapan at ibinigay ni Lumir ang dalawang opsyon, kaunting panganib at maliit na kita o mataas na panganib at malaking gantimpala. Tinanong niya ang mga mangkukulam kung gaano katagal bago nila masira ang barrier. Sinabi nila na aabutin ito ng kalahating araw sa pinakamabilis na paraan at sa isip nito na napagpasyahan ni Lumir na umatras upang mabawasan ang mga casualties ngunit pinahinto siya ni Ars, na nagsabi na kung karaniwang hukbo lang ito ay tama si Lumir ngunit alam niyang hindi pangkaraniwan ang hukbong ito. Nagtiwala si Ars sa kanyang paghatol at sa buong hukbo nila kaya tinanong niya si Ritz kung kaya ba nilang pigilan ang kalaban sa loob ng kalahating araw. Isa sa mga tauhan ang umalma at sinasabing 2,000 sundalo ay hindi kayang pigilan ang 10,000 na sundalo. Kaso dahil naghihintay si Ars ng sagot ay naalala ni Ritz ang mga beses na humingi si Ars ng tulong na may buong kumpiyansa, kaya't sumagot siya na hindi ito problema at kung nais ni Ars ay kaya nilang pigilan ang kalaban hanggang 1 buong araw, o kahit tapusin sila. Samantala sinabi ni Charlotte na hindi nila kakailanganin ang kalahating araw, dahil kaya nilang wasakin ang barrier sa loob lamang ng 1 oras at pinakita ni Ars kay Lumir ang kanyang buong tiwala sa kanilang hukbo, at sinabi na kung hindi nila masasakop ang kuta ay mas magiging masama ang sitwasyon kaysa sa simula. Mapapalakas lang ang hukbo ng kalaban at tatagal pa ang labanan ngunit kung masasakop nila ang kuta, ito'y magiging isang napakalaking tagumpay at sumang-ayon sina Russell at Mariel sa plano at sumunod si Lumir sa kanyang paghatol, kaya pinayagan siyang ipagpatuloy ang kanilang plano. Ipinakita sa atin ang pinuno ng hukbo ng Mark na nakaramdam ng kumpiyansa dahil hindi alam ng mga kalaban na may 10,000 sundalo sila, ngunit sa sandaling iyon sila'y nasorpresa ng bigla ang may ulan ng mga palaso at napapalibutan ng mga sundalo ng Connor. Sunod na nakita nila ang Lamberg na papalapit kasama ang kanyang mga tauhan. 1 oras bago ito nangyari ay ipinaliwanag ni Ritz sa isa sa mga sundalo ang mga detalye ng kanilang gagawin, bagamat mas marami ang kalaban na kung haharapin nila ito sa makitid na daan at magiging pantay ang kanilang kalamangan, idagdag pa rito ang mga archer na aatake mula sa mga gilid upang hindi makalat ang mga kalaban. Habang nagaganap ito ay nahihirapan naman ang mga mangkukulam sa pagkawasak ng barrier na mahika dahil ito'y paulit-ulit na bumabalik at sinabi ni Russell na bawat oras na gumamit sila ng mahika, nauubos ang tubig na mahika nila at sa ngayon ay pantay pa ang kanilang kapangyarihan, ngunit matatalo ang unang maubusan ng tubig na mahika. At dahil nasa teritoryo ng kalaban sila ay malamang nahanda na ang mga ito at samantalang sila ay kulang na sa supply, isang paraan upang masira ang barrier ay sirain ang mga imbakan ng tubig mahika ng kalaban at sa ganitong paraan, hindi na nila magagawa pang ibalik ang barrier.
Kung mas mabilis ang atake nila kaysa sa pag-aayos ng barrier at masisira ito ng tuluyan, ngunit alam ni Ars na ginagawa na ng mga mangkukulam ang lahat ng kanilang makakaya, kaya nagtatanong siya kung paano pa nila mapapalakas ang kanilang mahika. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Selena na malamang naubos na ang tubig mahika ng mga kalaban at namangha siya na napakarami ang naipon ni Selena. Ipinaliwanag ni Selena na inihanda ito ng kanyang ama na kahit na hindi niya gusto ang kanyang pag-uugali sa pagiging humble, determinado si Selena na patuloy na palakasin ang barrier. Samantala nagsisimulang mahirapan si Wraith sa pagharap sa dami ng kalaban at napansin ni na Mariel at ng iba pa na lalo pang lumalakas ang barrier, ngunit halos ubos na ang kanilang mga reserba ng tubig mahika dahil dito ay naisip ni Charlotte na kailangan na niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Hiniling niya sa mga mangkukulam na ibigay sa kanya ang lahat ng natitirang tubig mahika. Ipinaliwanag ng isa sa mga mangkukulam kay Ars na gagamit si Charlotte ng napakalaking spell ngunit napakapanganib nito, dahil ang sobrang paggamit ng tubig mahika sa isang bagsak ay malaki ang epekto sa katawan ng taong gumagamit nito. Dagdag pa na marami na siyang ginamit na spells kaya't hindi tiyak kung kakayanin ng kanyang katawan. Nabahala si Ars kaso pinakalma siya ni Charlotte na pinapaalala na siya mismo ang nakaalam ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niyang gagamitin niya ang lahat ng kinakailangan at kung sakaling mawalan siya ng malay ay hiniling niyang alagaan siya ni Ars. Sumang-ayon si Ars at hinayaan na gawin ni Charlotte ang kanyang plano at nagtitiwala sa kanyang determinasyon. Nagsimula na si Charlotte sa kanyang mahika at habang bumubuo siya ng isang napakalaking bola ng enerhiya sa kalangitan ay bumagsak ang malalaking bola ng apoy sa barrier na labis na ikinagulat ni Selena. Kahit sinabi sa kanya na hindi na niya magagawang ayusin ang barrier sa oras at pinilit pa rin niyang panatilihin ito, subalit sa sobrang lakas ng kanyang pagsisikap ay nasira ang kanyang baston at sa wakas ay tuluyan ng bumagsak ang barrier at tinanong ni Charlotte si Ars kung kahanga-hanga ang kanyang mahika. At masayang tumugon si Ars na siya ang pinakamahusay na mangkukulam sa buong mundo. Matapos nito ay lumapit si Charlotte kay Ars ngunit bumagsak siya sa katawan ni Ars dahil sa sobrang pagod, hinawakan siya ni Ars at pinapaupo upang makapagpahinga at ilang sandali pa ay dumating si Wraith, matapos matagumpay na gawin ang kanyang tungkulin at ipinahayag ni Lumir na nanalo sila sa laban na iyon. Pinahanga ni Mariel ang lakas ng mahika at ang kamangha-manghang kakayahan sa pakikipaglaban, at napagtanto niya na may mga halimaw na nasa ilalim ng utos ni Ars. Samantala nagulat si Thomas nang malaman na bumagsak na ang pangunahing kuta at habang si Fredor ay nag-aalala para sa kanyang anak na si Coran at sa kabilang banda, nagpapasalamat si Coran sa ating pangunahing bida dahil sa kanyang tulong ay nasakop nila ang tatlong kuta. Kaya ipinakilala niya ang anak ng gobernador ng Samp na namuno sa mga tropa at medyo nagtataka. Nagtanong ang bida kung ano ang gagawin sa mga sundalo at walang pag-alinlangan na sumagot si Coran na sila ay bibitayin dahil hindi nila maaaring alagaan ang napakaraming bihag sapagkat ito ay magiging isang labis na gastos, at posibleng magrebelde pa ang mga ito dahil handa silang ibuwis ang buhay nila. Ipinag-utos ni Coran na ilabas ang mga sundalo mula sa lugar na iyon ngunit hindi mapigilan ni Ars na humiling na itigil ito. Sinasabi na hindi dapat patayin ang mga kalaban na sumuko na at naiintindihan ni Coran ang awa ni Ars, subalit ipinaliwanag niya na hindi nila maaaring palayain ang mga bihag dahil masyado itong mapanganib. Gayunpaman sinabi ni Ars na dapat tingnan ito sa ibang pananaw dahil ang layunin ng digmaan ay mapag-isa ang mission, kahit na ang mga sundalong ito ay kaaway at sila rin ay mga mamamayan ng mission at kung papatayin sila, magdudulot ito ng pagkagalit na hindi na mawawala at hindi nila makakamit ang inaasam na pag-iisa ng kontinente at bagkus, kabaligtaran ang mangyayari. Sumingit si Rosel na sinasabing may ideya siya at maaari nilang hayaan si Ars na suriin ang mga sundalo at pumili ng mga karapat-dapat na sumali sa kanilang hukbo. Ang iba na ayaw sumunod ay kailangang isuko ang kanilang mga armas at ipagpapalit sa mga bihag na hawak ng kaaway sa kanilang mga kampo. Tinanggap ni Coran ang mungkahi at binanggit na ito ay isang napakatalinong plano at nagustuhan niya ito, samantala pumunta si Ars kay Selena at sinabing kailangan na niyang isuko ang pangarap na mamatay dahil habang buhay ang mga tao at mga sundalo, ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno ay dalhin sila pabalik sa kastilyo. Ang tungkulin ng isang pinuno ay hindi natatapos sa pagkatalo kundi sa muling pagtatayo ng mga nawala. Inaasahan niyang matapos ang digmaan at makapagtrabaho silang magkasama para sa mas magandang bansa. Lahat ay nagulat ngunit nagpasalamat si Selena sa paglaya ng kanyang mga sundalo kahit na patuloy pa rin siyang tumatangging mamuhay sa kahihiyan.
mas pinipiling mamatay at dumating si Charlotte sa sandaling iyon at sinabing siya dapat ang nagtaas ng kalasag na iyon, na aminadong nagdulot sa kanya ng maraming problema ngunit nagtagumpay din siyang sirain ito. Bagamat lihim siyang naiinggit dahil sa kanyang kaso na tanging pang-opensibong mahika lamang ang kaya niyang gamitin para sa pagwasak, habang si Selena ay may kakayahang magprotekta gamit ang kanyang mahika na perpekto para sa isang pinuno at sa kanyang bayan. Namangha si Selena sa sinabi ni Charlotte at habang sinabi ni Coburn na may mensahe siya para sa kanyang ama, na kailangang pumunta sa kastilyo dahil bibigyan siya ng huling pagkakataon na sumanib sa kanilang panig, at maghihintay siya ng sagot kinabukasan. Kinagabihan ay pumunta si Ars kay Wraith sa kanyang silid matapos ang kanilang pinagdaanan, ilang oras nang sinusuri ni Ars ang mga sundalo ngunit sinabi ni Mariel na may bisita siya at doon nila nakita si Pham na masiglang bumati sa ating bida at sinabing may mahalaga siyang impormasyon. Ang kastilyong kanilang sasakupan ay nagtitiwala sa kanilang depensa at kung plano nilang sakupin ito, kailangan nilang sirain ang tinatawag na di mapapasok na pintuan at malamang na ang kaaway ay magtatago sa kastilyo at lumaban mula roon. Ang pinuno ng kanilang kalaban ay si S. Thomas na ikinagulat ng lahat na habang si Mariel ay natawa dahil naunawaan na niya ang dahilan kung bakit sila inatake sa ganitong paraan sa pagtatangkang sakupin ang kuta. Tanging ang kanyang kapatid lamang ang gagawa ng ganoong bagay at nagbigay babala si Pham na mag-ingat sila dahil may mga matatalinong sundalo sa hukbo ng kalaban. Dali-daling pumunta ang ating bida kay Coran upang pag-usapan ito at habang si Rosel ay nag-iisip sa maaaring mangyari ngayong nalaman na nila ang tulong na kanilang makukuha. Kinagabihan ay dumating si Selena sa kastilyo ng kanyang ama at humingi ng tawad sa pagkatalo at sa pagbabalik ng buhay. Nagalak si Fredor sa kanyang pagdating dahil labis siyang nag-alala ngunit galit siyang itinulak palayo ni Selena, na humihiling na siya ay paparusahan. Sinabi niya na masyado nang nagbago ang kanyang ama at ang taong nagturo sa kanya noon ay paparusahan siya sa pagkatalo. Kinabukasan ay dumating si Coburn sa tarangkahan ng kastilyo dahil hindi siya nakatanggap ng sagot, at may impormasyong sigurado na magaganap ang labanan. Ibinigay niya ang utos at nagsimulang sumulong ang mga sundalo at habang nagtatawa ang mga kaaway dahil wala pang sino man ang nakakatagas sa pintuan, sinimulan nilang pinagpuputukan ang mga sundalo ngunit parehong nagulat ang mga kaaway at si Fredor nang makita nilang nabuksan ang pintuan. Samantala ay pinatumba ni Pham ang isang sundalong paparating para magbigay ng babala at kasama ang ilang kakampi, nakapasok na siya sa loob ng hukbo ng kaaway at nabuksan ang pintuan at naalala ni Pham ang plano noong nakaraang gabi na iminungkahi ni Rosel na magpapasok kay Pham sa kastilyo bilang isa sa mga bihag ng kaaway, para hindi siya mapansin ng mga bantay. Samantala nabalitaan ni Selena ang pagsalakay sa kastilyo at nag-utos sa mga sundalo na lumaban ng buong lakas, ngunit sinabi ng isang sundalo na iniutos ng kanyang ama na sumuko silang lahat na ikinagulat ni Selena at naalala niya kung paano, ilang taon na ang nakalipas noong siya ay bata pa at ang kanyang ama na naging makapangyarihan dahil sa maraming digma ang kanyang napanalunan, ay nagkukwento ng kanyang mga tagumpay. Ibinigay pa niya sa kanya ang isang kwintas na palagi niyang maaalala bilang simbolo ng tapang na dapat ipakita sa isang digmaan at paglaban ng walang takot. Ito ang taong kanyang hinangaan ngunit mula nang magsimula ang digmaan para sa tagapagmana ng Misen, nagbago ang kanyang ama at naging mahina at si Fredor ay naging ganap na puppet at nawala ang kanyang makapangyarihang imahe na siyang nagbigay sa kanya ng katangian. Dahil dito ay galit na pumunta si Selena sa bulwagan kung saan naroon ang kanyang ama kasama ang ilang kasamahan, sinabi ni Fredor na umalis siya dahil mapanganib doon ngunit tumanggi si Selena dahil hindi siya magiging duwag tulad ng ginagawa ng kanyang ama at handa siyang lumaban hanggang kamatayan kung kinakailangan. Biglang dumating si Thomas at pinuri ang tapang ni Selena sa ginawa niya sa kuta ngunit idinagdag na ang kastilyo ay wala ng pag-asa at tapos na. Napaluhod si Fredor at humingi ng paumanhin dahil hindi niya natugunan ang mga inaasahan, ngunit sinabi ni Thomas na hindi na iyon mahalaga sapagkat may plano siya para manalo at kahit na mangangahulugan ito ng pagkatalo ng Sam. Hindi ito maintindihan ni Fredor kaya't ipinaliwanag ni Thomas na may dala siyang isang kagamitan na magpapagana sa mga nakatago na bitag na may mga explosive sa buong kastilyo, kaya kailangan nilang sumuko at hayaang makapasok si Coburn at ang kanyang hukbo sa kastilyo. Dahil sa sandaling iyon ay maa-activate ang mga bitag at kasama sa pagkawasak ang commander ng hukbong kaaway, magtatagumpay sila kahit na mawala ang kastilyo at hindi sumang-ayon si Selena sa plano dahil mas gusto niyang mamatay ng may dangal, sinabi ni Thomas na ganoon mag-isip ang mga mahina.
Tinanggap ni Fedor ang plano at iniutos ang paglikas subalit iginiit ni Thomas na wala sa kanila ang makakalabas dahil mamamatay silang kasama ang kanilang mga tropa upang tiyakin na naroon si Cobran. Kung walang tao sa kastilyo ay magsisimula silang maghinala at dapat nilang ituring na karangalan ang mamatay ng may tapang kaysa mabuhay sa kahihiyan ng pagsuko, at dapat nilang tandaan na hindi tatanggapin ni Basmar ang anumang pagkatalo. Naunawaan ito ni Fedor at iniunat ang kanyang mga kamay at samantala, puno ng galit si Selina at naalala ang mga sinabi ni Ars tungkol sa pagtatangkang bumuo ng mas maayos na mission at habang nakikita niyang umiiyak sa takot ang mga tagapaglingkod, naunawaan niyang ang tungkulin niya bilang isang pinuno ay protektahan ang kanyang mga tao. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang ama na hindi niya gagawin ito, ngunit nagulat siya nang sirain ni Fedor ang kagamitan upang pigilan ang pag-activate ng mga bitag at sinabi niya kay Thomas na hindi niya kayang sundin ang utos na iyon, dahil ginawa niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang mga tao at mapabuti ang kanilang kalagayan. Gayunpaman ang hinihiling ni Thomas ay hindi lohikal at hindi niya ito matatanggap at kahit na wala siyang magandang reputasyon o kaluwalhatian, natuwa si Selina nang makita ang tapang ng kanyang ama, habang galit na sinabi ni Thomas na pagsisisihan nila ang pagtataksil kay Basmar at ang pagkatalo sa paraang iyon. Umalis siya habang dalawang galit na sundalo ang nagtangkang umatake. Nagising si Selina mula sa kanyang pagkagulat at sinubukan na protektahan ang kanyang ama, na mabilis namang nakalaban at nadisarmahan ang mga sumalakay. Sa huli ay umalis ang mga sundalo ayon sa utos ni Thomas at sinabi ni Fedor sa kanyang anak na hindi pa siya ganoon katanda para hindi maprotektahan ang sarili. Ilang oras pagkatapos ay dumating si Cobran sa harap ni Fedor, na tinanggap ang kanyang pagkatalo at nagbigay ng pahintulot na kunin ang kanyang buhay ngunit hiniling na patawarin ang kanyang mga sundalo. Nagpasalamat si Cobran sa mabilis na pagsuko ni Fedor na nag-iwas sa karagdagang mga hindi kinakailangang kamatayan at bukod pa rito, inalok niya si Fedor na sumama sa kanyang hukbo bilang kapitan at tulungan siyang pamumunuan ang mga tropa, na tinanggap ni Fedor ng may kagalakan. Samantala pumunta si Selina sa ating bida at sinabi na siya ay natalo, ngunit hindi iyon nangangahulugang katapusan at sa halip ay tututukan niya ngayon ang pagpapalakas ng kanilang lupain. Mula sa malayo ay nakita ni Thomas ang kasunduan sa kapayapaan na nagpapagalit sa kanya dahil sa mabilis na pagsuko ni Fedor. Inilabas niya ang isang pangalawang catalyst upang tuparin ang kanyang plano na wasakin si Nakoran at ang mga kalaban na ito. Inactivate niya ang mga explosive subalit laking gulat niya nang sumabog ang mga ito sa daan-daang metro ang layo at sa kastilyo. Nagulat ang lahat sa pagsabog na iyon at natuwa si Rosel na maayos ang lahat. Dumating si Pham at sinasabing kahit na mahirap ay nagawa niyang ilipat ang mga explosive mula sa lugar na iyon, lahat ay naguluhan dahil sinabi ni Fedor na nasira na ang catalyst at kamakailan lang nila nalaman ang tungkol sa mga explosive at ipinaliwanag ni Rosel na naisip niya na maaaring mayroong iba pang mga catalyst. Simula pa noong inatake sila sa kuta ng Watts ay pinaghinalaan na niya na may kakaiba, dahil tila hindi layunin ng mga ito ang manalo ng labanan kundi magbigay ng oras sa kastilyo at kilala niya si Thomas, kaya inaasahan niyang kahit natalo ito sa labanan at hahanapin nito ang anumang paraan para makabawi. Kaya inatasan niya si Pham na imbestigahan at tanggalin ang anumang palatandaan ng explosive, na nagawa naman ni Pham lalo na't may magandang gantimpala at sinabi ng ating bida na bibigyan ng malaking gantimpala si Pham dahil sa pagligtas ng kanilang mga buhay. Ngunit tinanong niya si Rosel kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanila. Namula si Rosel sa hiya at ipinaliwanag ni Mariel na ayaw niyang iibahin ang atensyon nila mula sa pangunahing layunin dahil sa kanyang mga tila baliw na teorya tungkol kay Thomas, na hindi pa niya lubos na kilala ngunit sa huli, natutunan ni Rosel na mag-isip tulad ng kalaban at tuklasin ang kanilang mga plano, at ngayon ay malaki na ang kanyang ipinagbago mula sa mga karanasan sa labanang ito. Nagsimula nang magbigay ng papuri ang grupo sa kanya at ipinaliwanag ni Fedor sa kanyang anak na pagkatapos ng digmaan para sa kapangyarihan sa Mian, isinuko niya ang sarili sa kanyang mga nakatataas sa pag-asang mapapabuti ang kanilang teritoryo, ngunit ngayon ay alam niyang nabigo niya si Selina. Humingi ng paumanhin si Selina na nagsabing ayaw niyang makita ang kanyang ama na yumuyukod sa iba, ngunit itinuro ni Ars na ang tapang ay hindi lamang ang pagbibigay ng buhay at kundi pati na rin ang pagpili na itago ang espada at iwasan ang labanan. Inamin niyang labis siyang natuwa nang makita ang kanyang ama na nagalak sa kanyang ligtas na pagbabalik pagkatapos ng pagbagsak ng kuta, kahit na hindi niya ito nasabi noon.
Ilang araw pagkatapos ng tagumpay sa sampat doon ay kumalat ang balita sa mga tainga ni Bas Marquez tungkol sa mga tagumpay ng kanyang kapatid at ng isang pinuno na nagngangalang Ars, na sa kanyang unang labanan ay nagpakita na ng malaking pagkakaiba. Sa Lent Mansion nagmamadaling ibinalita ng kasambahay kay Lisa ang magandang balita, ngunit pinipigil ni Lisa ang kanyang tuwa at sinabing dapat silang kumilos ng mas mahinahon at nang makaalis ang kasambahay. Biglang tumalon si Lisa sa saya kaso nahuli siya ng kasambahay na nakikitang nagdiriwang para sa tagumpay ni Ars sa Castle Samcage. Sa Castle Samcage iginiit ni Coren na ang kanilang susunod na destinasyon ay ang lungsod ng Versid, pero dahil nakitang pagod na ang lahat ay pinayagan ni Coren ang 3 araw na pahinga at excited na sinabi ni Ars na nais niyang libutin ang lungsod ng Samcage. Masaya si Mariel at Charlotte sa narinig at nais nilang tikman ang mga pagkain at inumin sa lungsod, habang si Rosel naman ay gustong magpatuloy sa pag-aaral at tinanong ni Rates kung maaari ba siyang sumama kay Ars sa paglilibot sa bayan at nakita natin sina Charlotte at Mariel na nag-e-enjoy sa maraming pagkain at inumin, habang si Rosel ay nagbabasa ng maraming libro. Habang naglalakad sila sa bayan ay napansin ni Ars na dati silang magkasamang naglalakbay noong bata pa siya, sa di kalayuan ay napansin niya ang isang grupo ng tao na nakapalibot sa isang lalaki. Laking gulat nila nang makita ang lalaki na nakagawa ng maliit na aparato na lumulutang sa hangin. Sa kasamaang palad ay bumagsak ang imbensyon ng lalaki kaso hindi siya sumuko at ipinakita ang isang kakaibang itlog na may laman na tila mekanikal na ibon, nang tawagin ni Rates na nakakaboring ang imbensyon at hindi napigilan na mag-alok si Ars na bilhin ito sa halagang 3 ginto. Namangha siya na may ganitong laruan at kumpara sa simpleng mga laruan na nakasanayan niya, sa kanyang pagtataka sa talento ng imbentor at sinubukan niyang suriin ang lalaki gamit ang kanyang mata, ngunit biglang hindi gumana ang kanyang kakayahan. Nang subukan niya ito kay Rates at gumana naman ang kanyang mata kaya't medyo kinabahan siya pero binaliwala rin ito, lumipas ang 3 araw at muling nagtipon-tipon sina Coren at ang iba pa sa Castle Samcage, pinaalalahanan ang lahat na ang kanilang susunod na lungsod na sasakupan ay ang Versid at isa sa 3 pinakamalaking lungsod kasama ang Slar at Arantes. Dahil nasa ilalim na ng pamumuno ni Vazam Mark ang Versid at alam ni Coren na makakakuha sila ng malaking kalamangan kung makukuha nila ang makapangyarihang bansang ito, mula kay Ars subalit pinapaalala ni Lumir na paparating na ang taglamig na makahadlang sa kanilang hukbo. Binabalak ni Coren na hatiin ang kanilang hukbo para makapagsimula ng pagsalakay bago dumating ang taglamig at sa pag-asang maagaw ang castle at ito ang pinakamalaking kastilyo na nagtatanggol sa Versid, kasama ang Castle Rattle kapag parehong nakuha ang 2 kastilyong ito, alam ni Coren na magtatagumpay sila sa pagsakop sa Versid. Tumalikod siya kina Ars at Lumer at itinalaga sila para sakupin ang Castle Rattle habang sinimulan nilang magplano at unang iminungkahi ni Rosel na sakupin muna ang mga nakapaligid na kastilyo bago atakihin ang Castle Rattle, ngunit nag-aalala si Ars dahil hindi sila makipag-ugnayan sa mga kalapit na kastilyo. Nagtataka si Ars kung kakayanin ba nilang sakupin ang napakaraming karagdagang kuta ng sabay-sabay, ngunit sinabi ni Lumer na kailangan nila itong gawin dahil ang Castle Rollo ay isa sa mga pangunahing kuta ni Vazmark at bigla namang nakatanggap si Ars ng mensahe mula sa Fort Vardos, na nagsasabing makikipag-usap lang sila kung may isang mahalagang tao ang makikipagnegosasyon sa kanila. Alam ni Lumer na si Komandante Lupa na isang kilalang pinuno na hindi man lang napilit ni Coren na sumanib sa kanila, ang namamahala sa Castle Vozen at naisip ni Ars kung kayang hawakan ni Lumer ang negosasyon, ngunit sinabi ni Lumer na si Ars lamang ang makakakonvince sa makapangyarihang general. Nang dumating ang araw ay nagtungo si Ars sa Castle Vozen ngunit hinarang siya sa pintuan ng mga kabalyero ng kastilyo na nagtanong kung sino siya, pagkatapos magpakilala ni Ars at agad na inilabas ng mga kabalyero ang kanilang mga sandata, na nag-trigger sa pandama sa labanan ni Rates na tumayo sa harapan at naghanda para sa laban. Sinubukan na mapakalma ni Ars ang lahat ngunit napansin niyang masyadong galit ang mga kalaban para makinig, nang iminungkahi ni Ars na umatras muna at sinabi ni Moray na ito ang tamang pagkakataon para makipagnegosasyon, ipinapaalala ni Moray kay Ars na walang awang wawasakin ni Lemera ang kastilyo kung sakaling umatake ang kalaban ngayon at binanggit pa ni Moray na nakakahinala ang Castle Vozen dahil ito ang pinakamalapit na kastilyo, ngunit sila ang huling nagpadala ng tugon. Pinagalitan ni Moray ang mga kalaban sa kanilang kakulangan sa pananakot at tinanong si Ars kung ano ang kanyang desisyon,
ikinagulat ng lahat ng inilapag ni Ars ang kanyang mga sandata kahit na takot siya at tinawag niya si Lupa na nagnanais na makipagnegosasyon ng walang pagdanak ng dugo. Sa wakas ay pinagbuksan ni Lupa ng tarangkahan si Ars at pinahintulutan si Rates at Moray na sumama sa kanya, habang papasok ay biglang nakaramdam si Ars ng matinding sakit sa kanyang mata, pagdating sa wakas kay Lupa at sinabi ni Lupa na mag-uusap sila sa silid pulong. Ngunit napansin ni Rates na ang mga bantay sa paligid ay nakatingin ng masama sa kanila, habang umaakyat ng hagdan ay natapilok si Ars at aksidenteng nahulog ang laruan niyang itlog, na naglabas ng mekanikal na ibon na lumipad at umiikot sa ere bago lamandeng sa palad ni Lupa. Namangha si Lupa nang malaman na itinuturing lamang itong laruan at ipinasa niya pabalik ang laruan at nagpatuloy patungo sa silid pulong, samantala sinamantala ni Ars ang pagkakataon para gamitin ang kanyang mata upang eskan si Lupa. At sa wakas ay nagamit niya ito ng walang sakit. Namangha siya nang malaman ang mga detalye ni Lupa at kasama ang eksaktong petsa ng kapanganakan, estado sa buhay at personalidad nito at nabigla si Ars na ang ganito katinding tao ay kasal, habang naghihintay sa loob ng isang silid at napansin ni Ars ang ilang gamit na nakatago sa likod ng sofa at nagpasya silang magpahinga muna, umaasa na magiging maayos ang kanilang negosasyon. Sa wakas nang magsimula ang negosasyon ay pinaalalahanan ni Lupa si Ars na hindi siya dapat minamaliit, ngunit unang tinanong ni Ars kung kumusta ang asawa ni Lupa at naniniwalang malapit na itong magkaanak, labis na nagulat si Lupa na alam iyon ni Ars. Napagtanto ni Ars na ang isang kagalang-galang na tao tulad ni Lupa ay hindi gagamit ng tuso na tactics, pinaghinalaan niya na ang buntis na asawa ni Lupa ay hawak sa Castle Radel at hindi itinanggi iyon ni Lupa. Dagdag ni Moray na posibleng hostage ang asawa ni Lupa sa Castle Radel na pinipilit si Lupa na ipagtanggol at ialay ang kanyang buhay para sa Castle Vozen. Ngunit itinuro ni Ars na wala naman siyang mga scout na nakitang tumutulong mula sa Rattle para kay Lupa, kaya't ipinahayag niya na tuluyan ng isinuko ng general ng Castle Rattle si Lupa subalit naniniwala si Lupa na maaari pa niyang iligtas ang kanyang asawa kung mapapatay niya ang kahit isang makapangyarihang kalaban. Kaya't inanyayahan niya si Ars na dumating ng mag-isa at nang tanungin ni Rates kung bakit hindi na lang sila pinatay ni Lupa nang sila ay nag-iisa at ipinaliwanag ni Ars na mabuting tao si Lupa. Inilabas ni Ars ang laruan niyang itlog at nakaramdam ng simpatiya para kay Lupa. Alam niyang kung pagtaksilan ni Lupa ang kanyang nakatataas mamamatay ang kanyang asawa. Ngunit kung ibubuwis ni Lupa ang kanyang buhay sa laban ay maililigtas niya ang kanyang asawa subalit hindi niya masilayan ang kanyang anak. Lubos na nalulungkot si Lupa at inamin niyang nakipaglaban na siya sa napakaraming digmaan, at alam niyang mula pa sa simula ay itinakwil na siya. Alam ni Lupa na ang tama ay lumaban ngunit ang huling kahilingan niya ay sana masilayan niya ang kanyang anak kahit isang beses bago siya mawala, naluha ang kanyang mga tauhan habang nakikitang bumigay ang kanilang matapang na pinuno. Idineklara ni Ars na siya mismo ang sasabak sa Castle Rattle para iligtas ang asawa ni Lupa at tinanong niya si Lupa kung pagbibigyan siya sa pagkakataong ito, walang pag-alinlangan at mahinahon na nakiusap si Lupa na gawin iyon ni Ars. Kasabay nito ay napunta tayo sa Castle Rattle na kung saan pinaalalahanan ni Tendrai at ito ang Panginoon ng Kastilyo, ang kanyang general na si Dan Alrest na ang lahat ay ayon sa plano. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.